Paano naging quorum ang 12 senators? Sa kasong Avellino versus Cuenco, ito ang sinabi ng Supreme Court. The absence of one senator who is outside the Philippines and beyond the coercive jurisdiction of the Senate does not prevent the remaining senators from constituting a quorum. Simple lang ang ibig sabihin nito. Kapag ang isang senator ay wala na sa kapangyarihan ng Senado na piliting dumalo ng session, hindi na siya kailangang isama sa pagbilang ng quorum. Yan mismo ang nangyari sa Avellino. May senador na nasa labas ng bansa at hindi kayang i-compel ng Senate na bumalik at dumalo. Dahil dito, hindi siya isinama sa computation ng quorum. Ngayon, si Jinggoy ay nasa custodial detention dahil arrested siya for plunder. Kahit gusto siyang pilitin ng Senate na umattend ng session, wala ng power ang Senate to do so. Hindi siya makaka-attend ng proceedings kahit pilitin pa siya. He is beyond the coercive jurisdiction of the Senate. Since wala siya sa coercive power ng Senate, hindi na siya kabilang sa computation ng quorum. So, 23 na lang ang senators under the coercive power of the Senate. Ang majority ng 23 is 12. Ganun kasimple yun. If you think about it, si Bato nagtatago. Hindi alam kung nasaan siya. So, he is also beyond the coercive power of the Senate to attend. Kaya pwede din siyang tanggalin sa pagdetermine ng quorum. May mga nagsasabi na hindi na daw applicable ang Avellino kasi 1949 case siya. Well, hindi pa siya na-overturn ng Supreme Court. And ang principle discussed in the case is still applicable even today. So, hanggat walang pronouncement ang Supreme Court na overturned na siya, it is still good doctrine and applicable hanggang ngayon. In fact, nangyari na din yan noong 2015. May ilang senador na nasa ibang bansa. Merong nakakulong at merong under medical leave. Kaya hindi din sila binilang sa pag-compute ng quorum. Ganun lang kasimple yon.